Hello guys! Kumusta kayong lahat for today's video? Ayan, may bisita kasi kami. So, katatapos ko lang nag-serve, nagluto, nag-serve. Ayan, nagluto, nag-serve. Ngayon, maghuhugas tayo na naman. Maghuhugas tayo ng pinggan. Ganun talaga ang buhay mo, cha-cha. Luto, mag-serve. Tanggal ng kinakainan. Ayan, diba? Sobrang hirap ng OFW. OFW, mga ado. Tapos magtapon ng basura. Ayun na. Yan po ang buhay namin dito. Buhay ng mga muchacha. Mga OFW. Alam niyo ba guys, maswerte pa rin kaming nasa loob ng bahay. Sa loob ng bahay ng amo namin. Kasi, syempre, ang ano namin, hindi kami nakagastos ng buong sweldo pa rin yung napapapadala namin kaysa yung ibang nagtatrabaho sa labas, guys. Yung ibang nagtatrabaho sa labas. Sa kanila lahat yung pagkain nila. Ayan, sa yung mga ano nila. Siyempre, mas maganda pa rin maliit lang nga yung sweldo namin, pero parang pareho lang din yung sweldo sa labas. Kasi yung nagtatrabaho sa labas naman, di ba? Maganda nga yung ano nila doon, maganda nga yung buhay nila sa labas kasi kumpletong pahinga nila. Against the light. Against the light, ano ba yan? Kumpleto nga yung ano nila, maganda nga yung buhay nila sa labas kasi may mga ano sila, yung hawak nila yung oras nila. Pero dito rin sa amin, hawak rin yung oras kapag marunong ka lang talagang humawak ng oras dito sa pagtatrabaho. Madali lang. Pero doon ako nahirapan sa may mga bisita talaga, lalo na pag mag-isa ako. Doon ako nahirapan sa pag magbibisita yung amo. Alam niyo kung bakit? Ako nagluluto, ako nagsiserve. Oh. Ako pa rin yung nagdi-dish out. Ano? Yan ang mahirap. Yan doon ako nahirapan. Kasi siyempre, marami ang lulutuin ko. Yung amo ko kasi mahilig magbisita yung amo ko. May naka-schedule talaga yan dito ng nagbibisita sa bahay. Hindi yan siya nawala ng bisita. Sa isang linggo, siguro mga 2 beses yan, may 2 beses. Swerte na kapag wala kaming bisita. Buti kong lalo na pag mag-isa na ako dito. Ano talaga? Doon ako nahihirapan sa pag-serve. Kasi ayaw ko yung nagsiserve ako. Galing ako sa kusina, halimbawa nagluluto ako ng medyo mabaho o kaya isda, ganun. Yun na ayaw ko. Kaya palagi akong may mga perfume. Kasi, syempre, yung paglagod-lagod ka ditan, may bisita, dapat kababae, diba? Kat nang angot ka. Siyempre, wala namang ibang gumagawa. Kaya minsan sinasabi ko talaga sa amo yan nga, ayaw ko pupunta doon kasi mabaho. Sinasabi ko talaga yan.
Kaya minsan tinatawag niya yung mga bisita niya, sila na kumuha ng pagkain. Kaya talaga ako nahihirapan sa ano na yun. Pero dahil kailangan tayong kumayod at yung kailangan natin ng pera nila, syempre magsakripisyo tayo. Kaya yung iba dyan na akala nila madali lang humanap ng pera, o di ba? Dito ang pahinga ako dito, tulog lang. Kapag natutulog ako, yun lang ako magpapahinga ako. Halimbawa, matutulog ako ng alas 11 o kaya alas 12. O, 12, 1, 2, 3, 4, 5. O, 6 hours lang. Ngayon, magigising kasi ako ng 5 ulam kasi may bisita. May eskwela. Ginigising ko yung mga bata ng 5:30. Kami may eskwela. O, diba? Ilan na lang yung ko. Ilan yung oras sa pagpahinga ko. Yun lang ang pahinga ko talaga, yung tulog. Kaya akala nila dito maganda ang buhay. Madali ang pera, di ba? Ang hirap hintayin yung sweldo. Isang buwan, hintayin yung sweldo, mga ka-idol. Tapos, sa isang oras lang, mahawakan mo yung pera, tapos mawawala ka agad sa kamay mo. O, di ba? Tapos, isang buwan mo yung hinihintay at isang buwan mong pinapaguran yung pera. Yung sweldo mo. Yun, di ba? Pero, okay lang yan. Sakripisyo ka para sa pamilya mo talaga. Akala nila dito, madali lang ang pera. Abroad, maraming pera. Hindi po yan totoo. May iba naman kasi may extra income sila. O nagsiselling sila, nagla-live selling, gano'n. Kaya yung mga vloggers, diba? Yung mga vloggers kasi nagsusweldo na yan sila. Kaya, yan, may extra income sila. Kasi yung sweldo nila sa amo nila, hindi na nila mapapadala sa pamilya nila. Kaya, yun ang nasisave nila, diba? Kaya try nga nating mag-vlog. Baka maka-income din tayo. Okay lang naman. At least, hindi ka man magka-income. At least nag-enjoy ka sa sarili mo. Yun bang, hindi mo ini-stress yung sarili mo habang nagtatrabaho ka, di ba? At least, nakikita ka sa social media kung anong ginagawa mo. At paano ka naghihirap sa abroad. Di ba? Yung iba naman kasi hindi show eh. Pero ako, mahilig talaga ako sa sa social media. Wala namang masama doon, di ba? Kaya wala namang masama doon pag mahilig ka sa social media. Once nga hindi ka na naka-live, wala na, tigok ka na. Ibig sabihin tigok na. Pag hindi na ako nakikita, wala na, tigok na, ganon. Kaya habang buhay pa ako, ayun, nagla-live ako, kumakanta ako dyan. Sumasayaw ako dyan. Ganon. Kasi, alam nyo guys, ang OFW ay sobrang lungkot. At yun lang talagang libangan ko lang talaga yung kumakanta ako, sumasayaw ako. Doon ako nag-enjoy, yung pang nawala yung stress ko. Kasi wala naman kami ibang libangan dito kasi nandito lang ako sa loob ng bahay palagi. Pag gusto rin lang lumabas, makalabas naman kami, pero wala nga pera kasi tama-tama lang nga, di ba? Padala sa pamilya. At least walang problema yun. Kung hindi kami makalabas, at least masaya yung pamilya namin, di ba? Masaya sila. Pag masaya yung pamilya, masaya na rin ako. Ganon mga ka-idol ang puso ng OFW. Kahit wala na kami, matitira sa amin, at least nag-enjoy yung pamilya namin, di ba? Ganon mga ka-idol. Yun, anong oras na dito mga idol? 10 o'clock na dito mga idol. Ng gabi, may bisita pa rin. May bisita kami. Nandun sa labas. May majilis na kasi yung amo namin, kaya doon na sila sa labas.
Hindi na sila pumapasok dito. Pero dito noon talaga diyan lang sila na kumakain yung mga idol. Diyan sila kumakain. Ayan. Dito yan nila. Pero pag pag mga weekend talaga, dito naman yung mga amo ko kumakain dyan weekend. Pag may bisita ay mga idol. Bakit ako sa yun yan mga idol, yung malaking doon. Malaking lamisa doon. Ayan banda, di dyan. So, di ba mga idol? Hanggang dito na lang mga idol ang ating video. Kasi sobrang haba na. Ayan. Thank you for watching mga idol. At sana isuportahan nyo ako. Salamat.